Muling binasa ni Daniel ang mga papeles na kakailanganin para sa importanteng meeting. Iyon ang pinakamalaking partnership ng kumpanya, kaya gusto niyang masiguro na ang lahat ay nasa maayos at naaayon sa kanyang mga plano. Siniguro naman ang kanyang kaibigan at kanang kamay na si Arthur na walang magiging problema dahil ilang ulit niya nang nireview ang mga dokumento maging ang kontrata. Si Daniel ay mag-isang naninirahan sa malaki at modernong bahay. Puro latest ang lahat ng appliances at pinakamagandang furniture ang inilagay roon ng kanyang designer. Ang lahat ng mayroon si Daniel ay bunga ng kanyang hirap at sakripisyo sa loob ng maraming taon. At ngayong nakikita niya ang resulta ay naisip niya na panahon naman siguro para bumuo siya ng sariling pamilya. Ngunit papaano niya makikilala ang babaeng karapat-dapat para sa kanya? Gusto niyang maranasan ang magkaroon ng anak. Kapag naging matagumpay ang partnership namin sa malaking kumpanya ay magpapahinga muna ako. Susubukan kong mamuhay ng normal katulad ng iba. Wika ni Daniel sa sarili. May mga babae na rin siyang naiisip na pwede niyang i-date o ligawan. Gwapo, matangkad at maraming pera. Ilan lamang yan sa dahilan kung bakit maraming babae ang nahuhumaling kay Daniel. Subalit matalino ang negosyante. Alam niyang karamihan sa mga babaeng ito ay interesado lamang sa kanyang kayamanan, kaya hindi siya magpapadalos-dalos na makipagrelasyon kaagad. Maagang naghanda si Daniel para sa gaganaping meeting. Isinuot niya ang formal na damit na talagang bumagay sa kanya. Kadalasan ay t-shirt at pantalon lamang ang kanyang suot sa opisina. Kahit mayaman na siya, ay hindi pa rin naaalis ang tunay niyang pagkatao. Ang Daniel na lumaki sa probinsya, ang masayahin, masipag at magalang na binata. Ang negosyanteng nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya at babaeng makakasama niya hanggang sa pagtanda. Sa kasalukuyang estado niya sa buhay ay puro mayaman, materialistic at sosyal na babae ang karaniwan niyang nakikilala at nakakasalamuha. Muling napatingin sa orasan si Daniel. Ang bilis talaga ng oras. Kailangan ko nang umalis dahil baka malate pa ako dahil sa traffic. Bulong niya sa sarili bago dali-daling naglakad patungo sa parking lot kung saan naroon ang bago niyang kotse. Pasakay na sana siya nang biglang lumapit ang isang pulubi. Sa edad nito ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Mayroon siyang sinasabi pero hindi naman nakikinig si Daniel. Sa halip ay kumuha siya ng pera at saka iniabot sa bata. Ngunit tumanggi ito na kunin ang pera. Noong maintindihan ni Daniel kung ano ang ibig sabihin nito ay napaupo muna siya sandali. Wala na siyang balak na pumunta sa meeting kasama si Arthur. Maraming taon na ang nakakaraan. Nakatira si Daniel sa maliit na bahay na matatagpuan sa tabing dagat. Noong makagraduate siya ng kolehiyo ay nagtrabaho siya sa bayan, kung saan nagrenta siya ng maliit na apartment kasama ang kanyang ina. Payak pero masayang kanilang pamumuhay hanggang nakilala niya si Emma, ang babaeng minahal niya ng sobra. Si Emma ay mabait at matalino. Kagagraduate niya lamang noon sa kolehiyo at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Mahirap din ang kanilang buhay, kaya nagsisikap siyang matanggap agad sa ina-applyang kumpanya nang sa gayon ay matulungan sa gastusin ang kanyang lola. Tanging ang pensyon nito ang kanilang pinagkakasya kada buwan, pero dahil sa mahal ng gastusin ay kulang na kulang pa iyon. Noong mag-propose si Daniel kay Emma ay pumayag naman ito. Nangako sila na magpapakasal at pagkatapos ay magkasama nilang tutuparin ang kanilang mga pangarap. Balak nilang pumunta sa syudad dahil tulad ng karamihan, naniniwala silang naroon ang maraming oportunidad. Ngunit mayroong hadlang sa planong ito. Ang lola ni Emma ay maiiwan ng mag-isa. Bata pa lang, si Lola Teresa na ang nag-alaga at nagpalaki kay Emma. Sa edad niyang 75 ay malinaw pa ang kanyang memorya. Istrikto siya pagdating kay Emma dahil mahal niya ito at hindi siya makapapayag na mawala ito sa kanyang tabi kahit na nasa tamang edad na ang kanyang apo. Ayon kay Lola Teresa, siya lamang ang nakakaalam kung ano ang dapat at makabubuti kay Emma. Hindi niya gusto si Daniel at wala nang makapagpapabago pa ng kanyang isip.
Noong kabataan ni Daniel ay marami siyang kalokohan, tulad na lamang nang mahuli siya ng kapitbahay na nagnanakaw ng pananim, nakabasag ng bintana habang naglalaro ng basketball at marami pang iba. May record na din siya sa mga pulis. Emma, nagkatrabaho lang si Daniel ngayon kaya akala mo ay matino. Alam mo, ang isang tao ay hindi agad nagbabago yan. Marami pang lalaki sa mundo. Yung lalaking masipag, matalino at maaasahan. Yung lalaking mamahalin ka talaga at hindi ka pababayaan kahit wala na ako. Kaya huwag kang magpapaloko dyan kay Daniel. Lola, nagmamahalan po kami. Kung ano man yung nangyari noon ay natuto na siya. Pinagsisihan niya na ang lahat ng yon. Apo, sa edad kong ito ay marami na akong karanasan. Sa dami ng nakasalamuha ko ay alam ko kung sino ang karapat dapat para sa'yo. Kaya nasisiguro kong hindi si Daniel ang lalaking yon. Sa kabila ng lahat ng ito ay itinuloy ng magkasintahan ang kanilang relasyon. Sabay silang nangarap at nagplano para sa kanilang kasal. At pagkatapos noon ay pupunta sila sa syudad, maghahanap ng magandang trabaho at mamumuhay ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Daniel, may tiwala ako sa iyo. Naniniwala ako na matutupad natin ang lahat ng magkasama. Sana ay umayon sa atin ang tadhana. Ang tanging iniisip ko lang ay si Lola. Papaano siya mamumuhay kung wala ako sa tabi niya? Wika ni Emma habang nakahawak sa kamay ni Daniel. Huwag kang mag-alala, Emma. Hindi naman natin siya pababayaan. Kapag nakahanap na tayo ng maayos na trabaho ay magrerenta tayo ng malaking apartment. Titira si Lola Teresa kasama natin. Kahit ayaw niya sa akin ay mamahalin ko pa rin siya. Salamat, Daniel. Lagi mo na lang akong iniintindi. Mahal ka lang talaga ni Lola Teresa kaya naiintindihan ko kung bakit siya nagagalit sa akin. Siguro ay iniisip niya na inilalayo kita. Pero huwag kang mag-alala. Ipapakita natin sa kanya na kaya natin ginagawa ang lahat ng ito ay hindi lang naman para sa atin, kundi para din sa kanya. Nasa syudad ang malalaking ospital at magagaling na doktor. Siguradong kapag nagkasakit siya ay malulunasan ka agad. Nakangiting wika ni Daniel. Patuloy sa paglalakad sa tabing dagat ang dalawa habang magkahawak ng kamay. Nang bigla nilang maramdaman ang matinding pagyanig ng paligid. Sinubukan nilang tumakbo pero mas mabilis ang pagtaas ng tubig. Naririnig nila ang sigaw ng mga taong takot na takot pero kahit sila ay walang magawa. Nabitiwan niya ang kamay ni Emma. Matapos noon, hindi na alam ni Daniel kung ano ang sumunod na nangyari. Natagpuan si Daniel sa tabing dagat ng mga rescuer. Wala siyang malay kaya agad na isinugod sa ospital. Mayroon siyang sugat sa katawan pero hindi naman ganoon kalalim. Makaraan ng 1 linggo ay nakalabas na siya ng ospital. Kahit hindi pa gaanong nakaka-recover ay sinikap niyang marating ang bahay ni Emma. Si Lola Teresa ang nagbukas ng pinto. Nakasuot ito ng itim na damit. Ang hindi alam ni Daniel, malayo pa lamang siya ay natanaw na siya ni Lola Teresa, kaya dali-dali itong nagpalit ng itim na damit. Lola, nandyan po ba si Emma? Maraming beses kong pinaalalahanan ng aking apo na layuan ka. Kung sana lamang ay nakinig siya sa akin, sana ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Namatay si Emma dahil sa'yo. Naluluhang wika ni Lola Teresa na siya namang ikinagulat ni Daniel. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng mahal niya ay wala na at ang masakit pa roon ay siya ang sinisisi ni Lola Teresa. Kung sana lamang ay hindi niya ito dinala sa tabing dagat ay di sana ay buhay pa ito ngayon. Napaluhod na lamang si Daniel habang umiiyak. Panay pa ang paninisi ni Lola Teresa sa binata. Sinabi niya rin na wala itong karapatan na makita o dumalaw man lang sa puntod ni Emma. Matapos noon ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Kinabukasan ay nilisan ni Daniel ang lugar na iyon na punong-puno ng hinagpis at pagsisisi. Lahat ng lugar na kanyang makita ay si Emma agad ang kanyang naaalala. Hindi niya kayang manatili pa sa lugar na punong-puno ng mga alaala ni Emma, lalo na't siya ang may kasalanan sa pagkamatay nito. Pagkarating sa syudad ay agad siyang nakahanap ng trabaho sa construction site. Doon niya iginugol ang kanyang oras
Sinikap niyang maging abala buong araw nang sa gayon ay wala siyang oras na isipin pa si Emma. Dahil sa pagod kaya nakakatulog siya ng ilang oras sa gabi. Ngunit kapag nagising siya sa madaling araw ay si Emma agad ang una niyang naaalala. Makalipas lamang ang ilang buwan ay napansin ng construction company ang kanyang sipag at dedikasyon. Dagdag pa ang kanyang educational background at experience. Kaya naman, inofera nila si Daniel na magtrabaho sa head office ng kumpanya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Napagpasyahan ni Daniel na magtayo ng sariling negosyo dahil marami na siyang koneksyon kaya hindi na naging mahirap para sa kanya ang humanap ng investors. Maraming proyekto agad ang ipinagkatiwala sa kanya ng mga kilalang tao kaya lalo siyang namayagpag sa construction industry. Dahil abala sa kumpanya kaya kahit papaano nakalimutan niya na rin ang sakit ng pagkawala ni Emma. Ang totoo niyan, si Lola Teresa ang nagplano ng lahat upang magkahiwalay si Emma at si Daniel. Gusto niyang masolo si Emma dahil sa pagmamahal niya rito ay ayaw niyang pumunta ito sa syudad. Umayo naman sa kanya ang lahat, lalo na nang mangyari ang malakas na lindol. Dahil sa pangyayaring ito ay maraming tao ang nasaktan at nag-evacuate sa ibang lugar. Yung ibang pasyente katulad ni Emma ay inilipat na rin sa ospital sa kabilang bayan. Dahil sa biglaang pangyayari ay magulo ang listahan ng mga na-rescue at nawawala. Sinamantala ni Lola Teresa ang pagkakataong iyon. Sinabi niya kay Emma na namatay si Daniel matapos malunod sa tabing dagat. Ginawa raw ng mga rescuer ang lahat pero wala na talagang buhay si Daniel nang matagpuan. Sa katunayan ay puno raw ng sugat ang mga pasa ang katawan nito. Emma, ayaw ko sanang sabihin sa'yo dahil ipinagbubuntis mo ang anak ninyo. Pero kailangan mong malaman ng totoo. Napaluhan na lamang si Emma. Hindi niya alam kung papaano pa mabubuhay ngayong wala na si Daniel. Pero kailangan niyang magpakatatag. Makaraan lamang ang isang buwan ay nasundan pa iyon ng isang trahedya. Namatay si Lola Teresa matapos atakihin sa puso. Halos mabaliw si Emma dahil sa maikling panahon ay kinuha agad sa kanya ang dalawang tao na napaka-importante sa kanyang buhay. Naisip niyang lisanin ang lugar na iyon upang kahit papaano ay makalimot. Ibinenta niya ang kanilang bahay dahil balak niyang pumunta sa syudad. Gusto niyang tuparin ang pangarap nila ni Daniel noon. Dahil buntis ay nahirapan si Emma na makahanap ng trabaho. Pinagtiyagaan niya ang maliit na sweldo sa isang factory ng mga delata. Libre naman ang pagkain at matutulugan. Noong isilang niya ang sanggol na babae ay pinangalanan niya itong Melanie. Noong sumapit ang 3 taong gulang na kaarawan nito ay napagpasyahan ni Emma na i-enroll na sa nursery si Melanie. Nang sa gayon ay makahanap siya ng ibang trabaho. Dahil sa pagiging masinop ay nakaipon si Emma ng sapat na halaga upang makabili ng maliit na apartment para sa kanilang mag-ina. Ngunit nabiktima naman siya ng mga scammer. Inakala niya na ang kanyang kausap ay totoong sales agent ng isang dinedevelop na gusali. Pero noong nakapagbayad na siya ay hindi na niya muli pang nakita ang sales agent na iyon. Doon niya natuklasan na peke pala ang kontrata at mga dokumento na ibinigay sa kanya. Maraming tao ang nabiktima pero ang pinakamasaklap, ang perang inipon ni Emma ay wala na. Maging ang savings niya para sa pag-aaral ni Melanie ay naubos rin. Kasabay pa noon ang pagsasara ng factory kaya nawalan sila ng tirahan. Napaluhan na lamang si Emma dahil siya at ang kanyang anak ay matutulog sa lansangan. Naisipan niyang pumunta sa simbahan upang magdasal at makapag-isip-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Doon ay nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mariano. "Iha, anong nangyari sa'yo?" Mahinahong tanong nito. Napahagulgol na lamang si Emma habang ikinikwento ang lahat ng nangyari. "Emma, dito na ako tumira sa syudad sa matagal na panahon. Pero may munting bahay ako sa katabing probinsya. Luma na iyon pero pwede pa namang tirahan. Kung gusto mo ay ihahatid ko kayo ng anak mo. Isang sakay lang ng bus mula rito.
Doon ay walang sino man ang makakapagpalaya sa inyo. Tinanggap ni Emma ang alok ni Mariano at mula nga noon ay namuhay sila ni Emma ng tahimik. Lunes hanggang Biyernes ay tinatyaga niyang bumiyahe ng 1 oras, papunta at pabalik sa syudad kung saan siya nagtatrabaho. Si Melanie naman ay lumaking matalino. Sa kanyang edad ay marunong na siyang utusan at pagbilinan ng maayos. Malapit lamang ang paaralan na kanyang pinapasukan, kaya naglalakad lamang siya pauwi kasabay ng ilang kaklase. Pinababaunan din siya ni Emma ng pagkain para sa pananghalian at kaunting pera pambili ng merienda. Maayos na sana ang lahat sa buhay ng mag-ina. Subalit isang araw ay nagkaroon ng karamdaman si Melanie. Pina-check up siya ni Emma sa iba't ibang espesyalista, pero iisa lamang ang kanilang diagnosis. Mayroong maliit na butas ang puso ni Melanie kaya kinakailangan niyang maoperahan. Ang problema, malaking pera ang kakailanganin sa operasyon dahil sa malaki at kilalang ospital lamang nag-o-offer ng ganoon. Bilang isang ina ay handang gawin ni Emma ang lahat, mailigtas lamang ang buhay ng kanyang anak. Mag-iipon siya ng pera, gaano man katagal. Nauunawaan ni Melanie kung ano ang nangyayari. Nakikita niya rin ang hirap ng kanyang ina, kaya naman kahit sa munting paraan ay gusto niyang makatulong. Sa tabi ng daan na mamalimos ang batang babae. Minsan ay doon siya pumupunta sa istasyon ng tren dahil maraming tao ang nag-aabot ng pera. Hindi alam ni Emma ang bagay na ito dahil maaga siyang umaalis at gabi na rin kung umuwi. Isang umaga, habang naglalakad si Melanie patungo sa istasyon ng tren upang mamalimos, ay napansin niya ang 2 lalaki na nag-uusap sa tabi ng puting kotse. Yung isang lalaki ay parang may inaayos pa sa makina ng sasakyan. Kapag binuksan niya ang makina ng kotse, siguradong wala pang 5 minuto ay sasabog na ito kaagad. Siguradong kung sino man ang sasakay rito ay magpipira-piraso. Sino naman kaya ang malas na sasakay rito? At bakit gusto na siyang mabura ni Boss Arthur? Huwag ka na ngang magtanong. Ang mahalaga naman ay babayaran niya tayo ng malaking halaga pagkatapos nito. Wika ng isang lalaki bago mapatingin sa batang pulubi. Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito kung ayaw mong ipadampot kita sa mga pulis. Sigaw ng isang lalaki. Matapos noon ay umalis na ang mga ito sakay ng motorsiklo. Nakatayo lamang si Melanie malapit sa kotse. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ng mga lalaki kanina. Pero malakas ang kutob niya na may mangyayaring hindi maganda sa taong sasakay doon. Ilang minuto rin siyang naghintay bago dumating si Daniel. Agad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa damit nito. Sir, hindi po kayo pwedeng sumakay sa kotse. May nilagay po yung 2 lalaki dyan kanina. Narinig ko, sabi nila wala pang 5 minuto ay sasabog na ito kapag binuksan niyo ang makina. Noong una ay hindi naniniwala si Daniel sa sinasabi ng batang babae. Pero nang ituro nito ang unahan ng kotse, pati na rin ang ilalim, ay doon napagtanto ni Daniel na marahil ay totoo ang sinasabi nito. Agad siyang tumawag ng mga pulis upang kumpirmahin ang lahat. Habang hinihintay ang mga pulis ay naupo muna si Melanie at Daniel. Panay ang titig ng negosyante sa batang babae. Hindi niya maintindihan pero parang pamilyar ang itsura nito. Lalo siyang naintriga kung saan ito nakatira at sino ang kasama niya. Bakit siya namamalimos sa lugar na iyon ng mag-isa sa halip na mag-aral? Noong marinig ni Daniel na Emma ang pangalan ng nanay nito ay hindi siya makapaniwala. Napatingin na lamang siya sa langit. Gusto niya pa sanang magtanong kay Melanie pero dumating na ang mga pulis kasama ang bomb squad na magdidisarma sa pampasabog. Noong araw ding iyon ay naaresto si Arthur, pati na rin ang kanyang mga kasabwat. Hindi lubos maisip ni Daniel kung bakit ginawa ni Arthur ang bagay na iyon para lamang sa pera. Bandang 5:00 ng hapon ay nakauwi na ng bahay si Emma. Pero ang ipinagtataka niya ay bakit wala pa roon si Melanie. Balak niya sana itong hanapin pero nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Si Melanie ang kanyang nakausap. At ayon rito ay ihahati daw siya ni Tito Daniel. Ha? Sinong Tito Daniel? Pwede ko ba siyang makausap? Hello?
Iniligtas ng anak mo ang buhay ko. Napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, ihahatid ko na siya pa uwi. Nasa biyahe na kami. Makalipas lamang ang ilang minuto ay huminto ang isang magarang sasakyan sa tapat ng tinitirahan ni Emma. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Daniel. Ganoon din si Daniel. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Emma. Agad nilang niyakap ang isa't isa. Daniel, papaanong nangyari ang lahat ng ito? Lumuluhang wika ni Emma. Halos buong magdamag ay nag-uusap ang dalawa. Doon nila napagdugtong-dugtong kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Daniel, kumusta na pala ang mama mo? Nakapag-asawa si mama at nagkaroon pa ng anak. Gusto ko nga siyang isama dito sa syudad pero ayaw niya dahil hindi niya maiwan yung asawa niya tsaka anak. Masaya na si mama sa buhay niya ngayon pero paminsan-minsan naman ay tinatawagan niya rin ako. Nang malaman ni Daniel ang tungkol sa karamdaman ni Melanie ay siya na mismo ang nag-asikaso sa lahat upang maoperahan ito sa lalong madaling panahon. Salamat na lamang sa mga magagaling na doktor dahil naging matagumpay ang operasyon. Ilang buwan ding nagpagaling si Melanie bago tuluyang makarecover. Matapos noon, napagpasyahan ni Emma at Daniel na ituloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Nagpakasal silang dalawa tulad ng pangako nila noon. Muli silang bumalik sa probinsya upang bisitahin ang puntod ni Lola Teresa. Lola, hindi po kami galit sa inyo. Sana ay masaya at mapayapa na ang kaluluwa nyo ngayon. Nakangiting wika ni Emma habang hawak ang kamay ni Melanie at ni Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.